Happy Monday! So, ayun. Ito ang aking OOTD. Ito yung hinol ko from H&M. Ang mura lang nito, guys. Nabili ko to ng, I think, $15. Ang mura, no? Tapos yan, lang ako. Dress pants. Ang laki ng puso ko. Ayan. Tapos, ayan. Naka-heels ako na blue. Naka-match ng tiles. Yung lips ko pala, siya, Lolita to. Ayan. Yung Lolita na original, medyo siya, darker. Ito, halos kasing shade siya ng Double Dare, which is like my first favorite among all those colors of Kat Von D's lip. What's that? Liquid lipstick. Ayun. Sige, kain muna ako. Hindi pa ako makain ng breakfast. Happy Monday ulit! Nasa bahay na kami. Ayun. Ano ba sasabihin ko? Wala akong sasabihin. Grabe, no? Ang ganda ng weather sa labas. Malabo yung bintana namin kasi hindi pa naglilinis yung building, super. Pero, ayan, tingnan nyo, napaka-sunny. Diba? Tapos, bukas yung bintana. It's about 60 degrees. So, we check on Australia's weather. So, I mean, they still have winter, but their winter is like this, so we can literally like just go out. I'm not gonna vlog you. I'm like this, jumping in the bathroom. He thought I'm gonna vlog him. Anyways, I think when we check the weather, the coldest it gets actually I think like about 40 degrees, high 40 degrees. So it's not too bad, but that's like the worst. Or the coldest in their winter, so which is like I'll trade. Huh? Why? Narinig niya si Poca, ang cute Why, Bean? Niya, napaka-vocal nitong pusang to. As in, nag-meow siya, tapos sumasagot yan. Tapos kapag papasok na ako sa kwarto, nakakatuwa sa gabi, bigla yan tatakbo sa harap ng pinto para pigilan ako, tapos gaganunin niya ako. Hindi naman nakalabas yung claw niya. Ha? Bakit? Ganyan lang siya. So anyway, yun, hindi masyadong lumalamig doon. So siguro parang mga spring lang namin yun. Well anyway, ayun nga. Nabanggit ko ba na mag-order ako ng mga gamit ng kapatid ko, tapos i-ship ko na lang dun sa friend niya. Nakuha ko na kasi yung address para hindi na sila masyado magdadala ng mga gamit-gamit. Tsaka, syempre, para makabawas na rin sa gagasusin nila. Yung bilang ko sila ng yung mga toiletries, ganyan. Tapos extra, yung mga comforter. Good morning! Happy Tuesday. Ayun, makain na nga ako. Para iba naman. Siya? Veggie omelette. Gutom na ako, guys. Medyo na-late ako nang dating, kaya kain muna ako. Happy Tuesday ulit! Hindi ko na pala yung haul, guys. Pero ito, may bago akong tagal ko na rin di bumili ng bagong bag, no? May excuse, Ito yung, Balenciaga City. Ayan, na black. So, yan, salamin yan. Lagay ko lang dyan sa bulsa. Hindi ko na lang yung, Tapos, ang mapangit lang dito, guys. Maikli lang yung strap. Ayan, ganyan lang. Tapos ito pa. Bumili ako nasa wakas. Meron na rin akong keychain na maayos-ayos. Kasi yung ginagamit ko H&M. Tapos ito yung Louis Vuitton na keychain. Actually, car key. Chain siya. Pero, pwede na rin yan. Kaya yan. Yan na. Dalawang haul lang. Dalawa lang naman eh. Tagal ko na rin gustong bilihin kasi nito. Kaya yan. Gumawa ako ng ginger, sa labat. And I'm boiling, I already boiled the ginger and then I'm putting this honey because Jeff is sick. Yan. Si IJ din. Tapos ako medyo masakit na yung lalamunan ko. Let me flip the camera. So we're supposed to go to the gym today but we can't because Jeff is now sick. Oh my god. Then I think he pulled a muscle on his, by his quad, so now he's limping. And then he's just like sleeping right now. I'm gonna drink some of that ginger tea
honey ginger tea because I kind of feel it on my throat too. So, ayun, medyo stuck kami at home because we're supposed to be working out tonight. But, you know, when you're sick, you're sick. You really can't. There's nothing you can do. Ayun, meron akong isa shoutout pala. Tsaka i-address ko na rin yung, ano niya, yung comment niya. So, shoutout sis Winnie. Ayan. Kasi siya yung talaga nagtanong kung saan kami nag-meet ni Jeff, kung saan ko nakilala si Jeff, tapos kung paano ako. So, it actually leads to her question on how I got here in the States. So, yun nga, di ba yung kwento ko sa inyo. I had you know, like decent job in the Philippines. And I wasn't, you know, coming here in the States wasn't, you know, in my mind at all. And then, you know, I was given the opportunity. Basically, ano bang ginawa ko? So, nag-apply ako online. No, it's not an online application. I saw it online. Kasi yung mga ka-office mate ko, no, naghahanap sila ng, you know, ng trabaho sa States. No, not specifically here in the States. Pero, ano siya, trabaho abroad. So, yun, ano yung pinakita sa akin nung co-worker ko, yun nga, workabroad.ph. So, I'm not really sure if that website is still, you know, active. But, yeah, so, hindi talaga match yung lahat ng mga trabaho doon sa workabroad.ph for me. So, at saka hindi ko naman talaga yung binaplano or whatsoever. I just wanted to be here. You know, I just wanted to get here in the States to be, you know, to be with Jeff, and obviously the opportunity to, you know, so it was gonna be difficult. It is difficult. I think until now it is difficult to get here in the States, but in my case before it was difficult because first I haven't been out of the country that time, so there's no way that they could give me a visa. The good news is, like, I have ties in the Philippines. I have IJ, and then I have a job. So, tapos yung in-applyan ko palang trabaho nun is for hotel. So, nabanggit ko hotel industry siya, right? So, yung nakita kong trabaho online, it's through one agency. Wala naman talagang direct hire, no? Kasi, naku, naubos si IJ talaga. IJ, can you please drink water? Nagpapiano kasi siya. IJ, mag-drink ka ng water. Ayun yung ano. Yan. Kasi ano na, season na ng flu dito. Tapos pagkatapos ng flu, ano naman, allergy. Kaya ayan. Gutom ka na? Teka lang, kain na tayo. Teka lang. I-ready ko na. Sandali lang nga lang, guys. For continuation, ha? Prepare ko lang yung pagkain ni IJ. So, ayun na nga. Pagpatuloy ko na yung kwento ko. Pero, ano pala, bago ko pala ipagpatuloy yung, kwento ko. Shout out pala kay Sis Annie. Hi, Sis Annie. Ayan, alam nyo guys, natutuwa ako kasi may natututunan pala kayo sa akin. Hindi lang yung mga nonsense. Actually, few of you guys, nag-message sa akin dahil dun sa yung chemical na to watch for when it comes to, like, cured or preserved meat, yung mga tocino, ham, hotdog, yun. Si Krisha at si Annie nag-message sa akin. Meron pa nakalimutan ko na. Pasensya na. Basta yun. Basta kung mga bits and pieces na I know about, you know, being healthy or, like, you know, we do try our very hard to be living a healthy life. So, kung may mga alam ako, you know, I'm really more than happy. I'll be more than happy to share it with you guys. Ayun, nabubulol ako. Hirap talaga pagka nagtataglish, no? Minsan mas okay pa na straight English na lang. Yun nga lang, minsan na I run out of my English dictionary. Tapos yun, sino pa ba? Yun, Sis Yani. Hello, Sis Yani. Yan, Sis Annie, yung anak niya si Gabe yata. So, Gabriel ba? Ayun, at saka si Baby Allen. Yan, may pusa rin kasi sila. Ang naman. Ang cute din noon. Grabe yung pusa nila. Si Puko, Hi! Do you wanna make a shout out, me?
Mag-shoutout ka. I wanna make a shoutout to Tita Yani. Hi, Tita Yani! Ayan, Tita Yani. Nagustuhan nyo yata yung shoutout ni Poca, no? Ayun nga, so going back to my story, or not story, of what really happened and how I got here. So yun, so workabroad.ph, I'm not really sure if that website is still on. So meron akong, yung agency na yun, nag-post sila sa workabroad.ph. So yung workabroad.ph na agency, for sure your agency wala na, kasi nga alam nyo ba guys, nagkaroon ng kaso yun, yung agency na napuntahan ko. Kasi nga parang ang nangyari yata sa amin, yung description yung job order sa amin, hindi yun talaga yung nangyari. So, basta ang dami-daming mga complications yun. Tapos, marami akong kasamahan nun. Actually, siguro mga hundreds kami. Mga, not naman hundreds. Siguro close to 100 mga Filipino. So, by batch kami nakapunta rito. Pero, ang dami rin guys na deny. So, yung mga na-deny, kawawa naman. Kasi, syempre, nag-down sila. Nagbayad kami nun sa agency. I think yung bayad namin sa agency is around 200 yata. Hindi ko na matandaan guys talaga. Pero malaki yun eh. Tapos gastos pa namin yung sarili naming plane ticket. At that time, ang mahal-mahal pa ng plane ticket nun. Tapos one way, kahit one way lang ang mahal. Tapos, another factor pa nun talaga. Kasi nung nag-submit ako ng resignation sa Dell, actually yung manager ko, tsaka yung pinaka-operations manager, tinatanong ako, sigurado ka ba dyan sa decision mo? Kasi nga, di ba maganda na yung sahod ko sa Dell. Tapos another thing, yung economy nun dito sa States, di ba ayun yung ano sila dito ang dami nang lay-off, ang dami, basta yung bagsak yung ekonomiya nun. Bali I got here in the States, actually mag-ano na siya, 8 years, 9 years. Oo, grabe. April 5, ako umalis ng Pilipinas. Actually, dapat aalis ako nun before di ba April 2 yung birthday ni IJ. Talaga nakiusap ako nun. Kasi, alam ko, May something katapusan ng May, na-approve ako. Tapos, as in, few days lang kailangan umalis na kami. Kasi kailangan na kami dito. So, nakiusap lang ako. Sabi ko kasi nga, yung anak ko mag-birthday, gano'n. Tapos, 3 years, mag 3-year-old nun si IJ. Kaya, so, ayun, nakiusap ako. So, nag-celebrate kami ng birthday niya. Tapos, basta ang lungkot-lungkot ko nun, guys. Talagang iyak ako ng iyak nun. Kasi, syempre, nung unang beses ko lalabas ng Pilipinas. Tapos, syempre, may iwanan ko nun si IJ. Tapos, ang ano pa nun, baby pa si IJ nun. So, yun. I left April 5. Tapos, I got here. Ang first destination ko pala, guys, South Carolina. So, nabanggit ko sa inyo, diba? So, hotel industry. So, ayan, ngayon ko lang i-announce kung ano talaga yung naging trabaho ko dito nun. Naglinis ako ng hotel. Kasi ang application ko nun dapat, magpa-front desk ako. Alam nyo ba yun? Ayun talaga yung pinrami sa akin. Kasi, syempre, alam naman nila na may pinag-aralan ako. Although, talaga yung job description, hotel housekeeping. So, talagang grab ako. Kasi, syempre, ba kahit hotel housekeeping, America naman. So, ayun. So, wala akong experience sa hotel. So, anong nangyari, sabi ko, masisilip to pagka nagkaroon ako. Kasi may interview yun, guys. Talagang, kahit nagbayad ka na sa agency, kahit na merong work order, talaga mag-i-interview ka pa rin sa US Embassy. So that's why marami rin na-deny. So, a lot of us got approved, pero marami rin na-deny. So, yung mga na-deny, kawawa. Kasi, syempre, yung nilabas nilang pera, diba? I'm not sure kung nabawi nila yung for sure, yung iba nabawi nila, pero alam ko kasi nagkakaso yung agency, kaya yun, kaya naisara yung agency na yun. So, unfortunately, hindi ko na kayo marirefer dun sa agency. So, in the future video, siguro kung ano na lang yung maya advice ko on what to check out, para kung meron mang opportunity in the future or meron mang possible opportunity na pwede nyo i-grab para makapunta rito. Especially for, young people who's dreaming to come here. So, diba, why not? So, going back, so ayun nga, nag-apply ako, naglinis ako guys ng hotel. As in, sobrang nangayayat ako. Ang taba-taba ko nun. Insert ko yung picture ko dito nung dumating ako sa States. Ayun nga, yung 178 pounds ako nung dumating ako dito. Tapos yun, alam nyo ba, dun sa South Carolina kasi, so, Myrtle Beach to be specific, ha?
hindi ko alam na grabe pala yung mga guest doon, yung mga sand sa beach na dadalhin nila sa ano sa taas o sa room sa mismong rooms talaga. Tapos yung per hotel rooms doon, hindi lang yung studio type ha. Yung ibang rooms doon, merong 3 rooms sa isang hotel room. Gets nyo ba? Merong 3 bedrooms doon sa isang hotel room. Tapos ang assignment namin nun per floor. So ako, natatandaan ko pa yun, ako yung sa 13th floor. So naka-scrub suit ako nun guys. Tapos, alam nyo ba, malinis na trabaho yan, hindi ko yan talaga, hindi ko yan minamaliit. Kaya ngayon, sobrang bait ko sa mga hotel attendants. Talagang hindi, kahit gaano pa kaluit niyang hotel, nag-iiwan talaga ako ng tip kasi mahirap na trabaho yun. So, going back, talagang 13th floor, buong 13th floor, siguro mga nasa 20 rooms yon sa isang room. Merong 2 studio, tapos yung iba 1 bedroom, tapos yung iba 2 bedrooms, tapos grabe guys, yung iba 3 bedrooms yung loob. As in, kailangan namin matapos yun, tapos kinakat yung oras namin. So, halimbawa, papasok kami ng mga 9 or 10. Kasi yung, iti-take advantage lang namin yung time na nasa labas yung mga guests, diba? So, ayun, grabe, i-separate video ko na lang yung experience ko ha, kasi sobrang hirap talaga guys. Tapos pero alam niyo ba, kahit sobrang hirap yung trabaho, talagang nag-second job pa rin ako para lang akong wag homesick. Alam niyo ba kung ano second job ko? Nagtitinda ako. Hindi naman siya yung talagang sa labas, mayroong ice cream store. So yung parang ano siya ang tinitira niya ice cream, tapos merong pretzels, yung mga ganun. Kasi yun sa mga destination, mga vacation spot dito, makikita nyo, hindi lang siya yung kiosk sa labas na ice cream, talagang store siya. So, nag-part-time ako dun. Tapos, from dun sa accommodation namin, papunta dun sa hotel na pinagtatrabahuhan ko, mga 10-minute walk. So, uuwi ako niyan. Tapos, magbibihis lang ako. Kasi naka-scrub suit ako nun, no. Tapos, pupunta ako sa hotel, dun sa may ice cream store. Lakad na naman. Siguro mga 15 to 20 minutes yan. Talagang tiniis ko yan, guys. So, isi-share ko pa rin sa inyo in the future videos kung yung mga naranasan ko dun sa, South Carolina, kung hanggang kailan ba yung ni last ko. Basta yun. So, going back dun sa interview ko, so, sinasabi ko nga sa inyo, so, wala akong experience sa hotel, whatsoever. Mag-run out na yung memory ko. Teka lang. Ayan, medyo na. Meron pa, kaya lang 10 minutes yung cut niya. So, yun, nasabi ko sa inyo, di ba guys, na wala talaga akong experience sa, hospitality industry. Ang trabaho ko talaga nun, bago mag-day talaga all call center yan. Tapos, ano bang malay ko sa paglilinis, guys? Pero, naturuan naman kami ng mama ko. Pero kasi syempre, di ba, alam nyo naman sa Pilipinas, lahat naman tayo nakaranas ng nagkaroon ng kasamahan sa bahay or, kasambahay. Ayan. So, talagang shock ako nung napadpad ako dito, na gawain ko lahat. Ayun. So, in preparation dun sa, sa interview ko nga sa US Embassy, talaga guys, alam nyo bang hindi ako nag-makeup, wala akong earrings, basta sinimplihan ko talaga, tapos hindi ko ginalingan mag-English, kasi nga syempre, color housekeeping yung ina-applyan ko, ba't ko naman, tataasan yung ihi ko, diba? Parang, contradicting dun sa a-applyan nyo. So, yun nga. So, after kung mag-shift nun sa Del, alam nyo bang ginagawa ko? Kumausap ako ng motel. Natatandaan ko pa yung motel, yun sa may Guadalupe. Alam nyo ba, nakiusap ako na mag-OJT ako doon. So, in case na, para meron akong ilagay doon parang sa resume ko or yung sa reference ko while getting interviewed by US Embassy officer. Ayun. So, luckily, alam nyo ba, nung time na interview ko, alam nyo bang tumawag yung US Embassy dun sa pinag-OJT-han kong motel. Motel yun sa Guadalupe ha. Hindi siya hotel guys. Kaya, Diyos ko, ang gross talaga nung mga nililinis dun. Kasi nga, syempre, dun mga short time. Nako. Basta,
ayun, as in tinanong nung nag-interview, ilan floors yung hotel, tapos basta ang daming tanong, alam nyo ba talaga, siguro kung para sa inyo talaga, pero syempre, you have to do whatever you can para lang ma-attain yun, pero, I don't know, it was crazy how everything fell into place, na lahat ng opportunity or yung source na makakatulong sa akin to be able to get here, talagang nandun, yun nga lang talaga, I've pushed so much. Like, I work on it. I thought about it para lang makuha yung first, first interview na ma-approve ka agad. So, yun, ano pa bang masishare ko sa inyo? Hindi ko din-declare yung college degree ko, tapos hindi ko din-declare yung mga work experiences ko kasi syempre irrelevant naman dun sa ina-applyan ko na trabaho dito. So, ayun. Nakakatuwa lang kasi nga looking back to what I have experienced and what I have done just to be able to get here. Talagang sobrang nakakaloka. Tapos syempre yung pagtitiis ko na mawalay kay IJ. Kaya sabi ko nun, alam nyo ba guys, nung nandito na ako, sabi ko nun, alam mo, kung hindi ako magiging resident or hindi ko mapapalitan yung status ko dito sa States from working visa to residency or whatever, kung hindi ko makukuha yung anak ko, talagang uuwi na lang ako. Kaya ayun, si Jeff, kaya kami nagpakasal ni Jeff, ayun, and thank God that everything worked out. We're almost 8 years na married na. Ayun, kaya pasalamat na rin ako sa kay Lord na talagang dininig niya lahat talaga ng dasal ko. Tapos yun, it was the most difficult thing for me is the homesick, and then obviously nung na-miss ko yung talaga every single day, minsan twice a day pa ha, ka-Skype ko si IJ. Kaya lumaki si IJ sa akin ng sa Skype. Pero so 3 years old nung umalis ako si IJ, tapos when IJ got here, he was 7. But after 2 years, I was able to go back to the Philippines. Na dinalaw ko si IJ kasi syempre nagpakasal na kami ni Jeff. Tapos yun, nagkaroon ako ng green card. So I was able to go back to the Philippines to visit IJ. Tapos yun, Diyos ko, napakahirap. Alam nyo ba, nung pagkabalik ko ulit dito, wala, nag-iiyakan na naman kami ni IJ nun sa Skype. Kasi nga, syempre, iba kasi yung connection talaga ng mga anak sa mami nila. Talagang ayaw ko papasukin ni IJ no, nag-uusap lang kami sa Skype. Tapos ayun, nung the following time na umuwi ako nun sa Pilipinas, so pangalawang uwi ko na sa Pilipinas, ayun, kasama ko na si IJ dito. Pinrocess na namin ni Jeff yung paperwork niya. Kaya hindi ba nabanggit ko sa inyo, ang nag-process ng papers ni IJ si Jeff kasi mas madali kesa ako yung mag-process. Kasi nga si Jeff yung yung citizen. Yun lang. So, if ever meron kayong tanong, list nyo na lang down below. Kung napansin nyo guys, medyo delayed akong sumagot ng mga comments kasi nga, alam nyo naman, nagtatrabaho ako, tapos nag-gym. Yun nga, kaya lang ako nakaupo ngayon kasi nga hindi kami nakapag-gym. Pero talagang sobrang busy. Pagpasensyahan nyo na, alam nyo namang full-time akong YouTuber noon. Talagang as in, napapanood ko kayong lahat, nakaka-comment ako kaagad-agad. Ngayon talagang, I am really doing my best on what I can do. Ayun. Minsan ngayong kapatid ko, hindi ko na napapanood. Ayun. Tapos na kumain si IJ. Ako naman, asikasuhin ko naman si Jeff kasi nga may sakit. So, mamaya na lang ulit or, I don't know, maybe I'll end this vlog already kasi 16 minutes yun lang ha. So, ayan ko na yung vlog para lang doon. IJ, i-shout out mo si Tita Annie at saka shout out Tita Annie and Gab. Shout out to Tita Annie and Gab. Ayan. And Alan, their cat. And Alan, their cat. Wait, cat? Yeah. Shout out to you. Kakain na siya. Kumain na yun ng kanin na yun. Naman siya. Sa saging. Oh, yun lang guys. End ko na yung vlog. Si Jeff, wala nang appearance kasi nga sobrang, may sakit si Jeff ngayon. Sakit na lalamunan niya. Nakakaawa. Kaya yun. Thank you so much for watching. Yung mga question nyo, list nyo lang down below. At saka, kung gusto nyo magpa-shoutout, ha? Thank you for watching. Bye guys. Good night.